sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa Ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, butong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan
kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkup ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoong ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis
at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong makatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinasabi sa kasulatan. Ang magtipon ng marami ay hindi lumabis. Ang mga nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maari, sumama kayo sa akin
at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao, nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na. At namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magsiupo ang may upuan, ang wala wag. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, napakaganda, punong-puno ng buhay. Punong-puno ng buhay at hindi kamatayan. Punong-puno ng pag-asa at hindi kawalan ng pag-asa. Sige po, baybayin natin, himayin natin ang ating ebanghelyo. Sabi dito ay, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, nasa baybay pa siya ng lawa, pero pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. At si Jairo, tagapamahala ng sinagoga, lumapit sa kanya. Nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Pumayag si Jesus at sumama siya.
Pero sinundan siya ng napakaraming tao at habang naglalakad, meron namang isang babae na dinudugo ng 12 taon na at ang kanyang ari-arian ay naubos na sa kapagagamot, sa maraming manggagamot, pero hindi man lang siya napabuti, bagkus lumubha pa. At narinig niya ang mga sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Alam niyo po, bawal po yung ginawa niya na makipagsiksikan. Bakit? Kasi ang babaeng bagong anak, ang babaeng dinudugo, o ang mga taong may ketong, hindi sila pwedeng humalo sa tao. Dahil kapag humalo sila sa tao, yung kanilang madikitan ay magiging impure din, magiging marumi din. Pero alam ng babae, ang kanyang pag-asa ay ang tanging ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya, nakipagsiksikan. Sinasabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang yung dulo ng kanyang damit. Mahipo ko lang, gagaling ako. Kaya naman, nung mahipo niya ang damit ni Jesus, tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Pero naramdaman ni Jesus na merong kakaibang lumabas sa kanyang katawan. At sa dami ng tao, nagsabi siya, sino ang humipo sa akin? Sabi namang alagad, nakita po ninyong napakaraming taong nagsisiksikan. Bakit po ninyo tinatanong kung sinong humipo sa inyo? Kumbaga sa Quiapo, Lord, traslasyon ito. Di po ba? Yung ihos pa lang, napakadami na. Nakaraang traslasyon natin, 6 million mula dito sa Luneta Grandstand at yung prosesyon, ang sabi sa dyaryo ay more than 6 million. So isipin natin, si Jesus kapag naglakad, napakaraming tao. Tulad po ngayon. At kapag po naglalakad siya, mapapansin, kumbaga, meron pa bang, pwede pa ba siya magtanong kung sinong humipo sa kanya samantalang nagsisiksikan na yung mga tao? Pero tinanong niya, sino ang humipo sa akin? Kaya yung mga alagad, sabi nila, nakita po ninyong napakaraming tao, bakit po ninyo itinatanong kung sino humipo sa inyo? Pero alam ni Jesus na merong gumawa ng, kumbaga, paglalakas loob na humipo sa kanya. Kaya naman yung babae, magaling na sana siya, magaling na po. Pero bakit pa hinanap ni Jesus ang babae? Yung babae, nanginginig sa takot, na lumapit kay Jesus, sinabi niya ang buong katotohanan at ano ang sinabi sa kanya ni Jesus? Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Ngayon, ang tanong ng isang Bible scholar, sabi niya, di ba magaling na siya, yung babae? Bakit pa siya hinanap ni Jesus? Ang sabi ay, kung magaling na ang babae, magaling pa lang siya sa kanyang karamdaman, pero wala pa ang kaligtasan sa kanya. Kung baga, hinanap siya ni Jesus upang ibigay sa kanya ang lubos na kagalingan, kaligtasan. At natural po, pwede po bang, kung baga sa ating ginagawang pananalangin, kapag granted na ipagkaloob na ng Diyos, pwede bang, kumbaga, okay na ako, aalis na ako? Ay, hindi po. Kailangan nating, kumbaga, kausapin ang Panginoon. Mawala ang ating takot, mga pangamba. Kasi, kumbaga, kung kinuha lang natin yon, parang magic lang.
hipuin ko lang ang Panginoon, gagaling na ako. Then, mamumuhay na ako ng akin lang. Wala na akong pakialam sa kanyang alituntunin o mga utos o sa aking kapwa. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusang ka ng magaling sa iyong karamdaman. Yung kanyang takot, nawala. Yung kanyang pangamba, nawala. Yung kanyang kumbaga manginiisip na baka dalhin niya pa sa kanyang konsensya, nawala. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusang ka ng magaling sa iyong pananalig sa akin. Kaligtasan. Ito yung nais ng Panginoon sa bawat pinagagaling niya. Di habang nagsasalita pa rin si Jesus, may ilang dumating na galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Kumbaga, para kay Jairo, alam niya, wala siyang makakapitan kundi ang Panginoong Jesus. Kaya naman, ang sinambit sa kanya ni Jesus, huwag kang mabagabag, manalig ka. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Kaya naman, pumunta sila sa bahay, pero pagdating sa bahay, nagkakagulo na, mayroon pang nananangis, kaya sinambit ni Jesus, bakit kayo nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang siya. Pinagtawanan ang Panginoong Jesus. Pinalabas niya ang mga tao, kanyang isinama lamang ang mag-asawa kasama ang 3 alagad. At pagpasok sa bahay, hinawakan ni Jesus ang bata sa kamay, kanyang sinabi, Talita kumi, na ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. At inuutos ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, walang duda. Ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ay nag-uumapaw. Kahit po tayo magduda, hindi magbabago ang kapangyarihan ng Diyos. At ang ating pangailangan, ang Panginoong Diyos lang ang makatutugon. Kaya naman sa ating mga paghahanap, sino ang ating katugunan? Ang Panginoong Diyos. Ang ating magiging tugon ay ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya. May mga pagsubok man tayong pinagdadaanan, karanasan ng kamatayan, namatayan na tayo, pero alam natin, ang kamatayan ay hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng buhay. At hindi lang kamatayan, physical death yung ating naranasan, kundi kapag tayo nawalan daw ng pag-asa, patay tayo. Walang espiritu. Pero ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa 2 milagro na kanyang ginawa? Ang pag-ibig niya ay napaka-personal. Noong nagsumamo si Jairo, sumama siya. Naglakad kasama si Jairo at ang mga alagad at napakaraming tao. At yung babae na lumapit sa kanya upang mahipo ang kanyang laylayan ng damit, kanyang kinausap. Nakipag-usap siya. Sino ang humipo sa akin? Kaya naman, sinambit niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. At nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa bahay ni Jairo. Hindi lang natin alam kung gaano kalayo. Pero dumalaw si Jesus, pumunta sa kwarto ng batang patay, kanyang pinagaling, hinawakan sa kamay, kanyang sinambit, Talita kumi, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Mga kapatid, opo, ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo ay napaka-personal. Amen?
God is good all the time. Palakpakan natin ng Panginoon. Opo mga kapatid, napaka-personal ng pag-ibig ng Diyos. Yung ating mga karanasan, hindi nalalayo sa karanasan ng puong Nazareno. Nakikilakbay siya sa atin, nakikipag-usap, at dumadalaw sa atin. Noong 1986 po, na-hospital po yung tatay ko. He was in PGH for 3 months. Pero alam niyo pong napakagandang karanasan ko. Noong ako ay teenager pa, may buhok pa, wala pang balbas. Ngayon baliktad na. Yung pagdalaw ng mga kaibigan ng nanay ko, galing ng Malate Church, mga charismatic groups, mga kasama niya sa simbahan, dumadalaw, nagpipray over. And then, may dalang prutas, yung pagdalaw. Yung kanilang pagdalaw, ang tanong ko bilang teenager, ano kayang mangyayari sa kanilang pagdalaw? Nagsasayang lang sila ng oras. Ano kaya yung mangyayari sa kanila? Kumbaga, sa hiya ko bilang teenager, nahiya ako na dalawin kami, kasi nga may sakit yung tatay, pero bigla rin pumasok sa isip ko, dinadala nila ang presensya ng Panginoon. Dinadala nila ang mabuting balita. Kaya naman, after 3 months, namatay yung tatay ko, para sa akin, yung ginawa ng mga kasama ng nanay ko sa simbahan, yung pagdalaw, naramdaman ko, dumalaw sa amin ang Panginoong Hesukristo. Yung kanilang pagdamay, yung kanilang presensya, yung kanilang pananalangin. Opo mga kapatid, ganito po tayo gumagalaw at ganito gumagalaw sa atin ang Panginoong Diyos. Ang bawat isa sa atin, kapag gumagawa ng kabutihan sa kapwa, ang daladala natin ay ang presensya ng puong Nazareno. Kaya naman, nasambit ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Korinto, mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Mga kapatid, opo, napakabuti ng Diyos, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, sabi pa ni Pablo, masagana naman kayo ngayon, marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw. Kung naranasan natin ang kanyang pag-ibig, atin ngayon siyang ibahagi sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga taong nakakaranas ng kamatayan, sa mga taong nawawala ng pananampalataya. Lumapit tayo, dalhin natin ang puong Nazareno, ang ating pag-asa, ang ating buhay, ang ating kaligtasan. Opo mga kapatid, 1,000 taon na ang nangyaring ito, pero ngayon dapat, buhay na buhay pa rin dapat ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At habang tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, tayo ay tunay na deboto ng puong Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at tingin natin ang kagalingan mula sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Magpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay religyoso, manatili nawa silang mga aktibo, saksi at tagahatid ng paghihilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkalubong lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihang magpagaling ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawat ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa pamagitan ng sakramento ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Diyos, ilumin mo aking sugatang puso ng aking hango. Kapwa ko kasing ligon.
aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, aking sugatan, liwat katawan, ay gawin daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilongin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, O Jesus, ilongin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Announcement. Ngayon po ay St. Peter Pence. At kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na gagamitin po sa apostoliko at gawaing pangkawang gawa ng Santo Papa sa Roma. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor
at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinirito ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,